Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Auntie Hilda! Diyos ko! Auntie Hilda! Mag-uusap lang tayo! Auntie! Auntie! Kapag nag-aral na ako ulit, okay lang ba makipag-date ako sa mga batang kaklase ko? Sige, okay lang sa akin. Ano to? Tingin ko bagay yun sa'yo. Ano? Nakita niyo siya sa Lamsan Restaurant? Oo, pero hindi ko nakita ng malapitan ng lalaking yon. Kaya naman, hindi ako sigurado kung siya nga yun. Pero base sa nakita ko, kamukhang-kamukha niya si Harold. At saka sa palagay ko, nag-date sila ng babaeng kasama niya. Natutulog na ba si Robin? Opo. Nakatulog po siyang yakap yung laro ang ibinigay ni Miss Go sa kanya. Oh, ganun pa. Alam niyo, nakatulog ang apo ko habang hawak-hawak na si Miss Ko. Kwinentohan po siya kasi ni Miss Go kaya nakatulog siya. Akala siguro niya lalabay yon. Ang batang yun talaga, ay nako, parang ang gaan ng loob niya sa kanya, ha? Sa tuwing wala ka rito sa bahay, parang parusa sa aming lahat ang pagpapatulog sa batang yon. Hirap na hirap talaga kami sa pagpapatulog. Paano kaya siya nagawang patulogin ni Miss Ko ng ganong kadali? Tama kayo. Siguro alam ni Robin na mabuting tao si Miss Go dahil iniligtas niya ang buhay niya noon. Nararamdaman ko rin yon. Sa palagay ko, hindi lang siya nagiging mabait sa pamilya natin. Nagmamalasakit talaga siya kay Robin. At napakasipag rin niya magtrabaho. Bago pa lang siya sa kumpanya pero nagsisikap talaga siya. Mabuti. Sino po ang Miss Go na yon? Si Eunice po ba yon, Lola? Nagpunta si Eunice dito sa bahay natin? Oo. Kanina, inutusan kasi siya ni Papa. May sinabi ba kayo tungkol sa akin? Nagkwento ba kayo? Bakit? Ano naman kung kwinentohan ko siya tungkol sa'yo? Wala pa kasi akong pinagsasabihan kung sino talaga ako. Pag nalaman nila kung sino ko, siguradong hindi na maganda yun. May ilang na sila sa akin. Wala akong sinabi. Pero palagay ko, hindi natin maitatago habang buhay ang sikretong yon. Ano kaya kung sabihin na natin? Pero kailangan suportahan natin si Carlo para naman hindi siya mahirapan. Kayo talaga. Kapag sinabi natin sa kanya ang totoo, mapipilitan akong i-promote siya. At sa palagay ko, ikaw mismo ang dapat na magsabi. Hindi ba, Carlo? Opo, Papa. Nandito na ako. Halika, welcome home, anak. Napagod ka pa sa trabaho ngayon? Ito ba yung laro ang dala ni Miss Go? Alam mo, mukhang gustong-gusto niya yung laruan. Nga pala, nagpunta ka ba sa Namsam Restaurant kanina? Hindi. Sa Gangnam Restaurant ako galing. Sabi ko na nga ba't mali si Mama eh. Tumawag siya. Nasa Namsam Restaurant daw siya kanina. May nakita raw siyang kamukha mo ron pero hindi niya nalapitan. Siguro, malabo ng mata ng mama mo. Tama ang sinabi mo. Lagi kasi siyang nasa harap ng laptop niya eh. Siya nga pala, gusto kong i-date naman natin siya minsan. Lalo kayong nagiging magkamukha. Ang cute-cute niya, hindi ba? Pakinggan mo ang paghinga niya. Parang naghihilik siya.
Ano yan? Wala lang to. Wag mo na itago. May binili ka, no? Sabi ko naman sa'yo, wala lang to, di ba? Sige na, titignan ko lang naman eh. Pwede ba? Wag mo nga akong pilitin! Ano ba? Bakit mo ako tinulak? Sabi pa tingin eh. Bumili ka ng pulsera sa kwintas, no? Ano bang ginagawa mo? Tumigil ka na nga! Bakit pang hihingan niyo na naman? Nag-aaway ba kayong dalawa, ha? Ano ba? Ibalik mo yan! Akin na yan! Tumigil ang aking dalawa? Sabi niyo ibalik mo eh! Pag-asawa pero parang mga bata pa rin kayo hanggang ngayon. Anong nangyayari? Hanggang doon sa labas tinig ko kayo. Ay, ewan ko ba sa dalawang to? Ano to? Medyas ng baby? Wala naman palang kwenta to eh. Sabi ko naman sa'yo, wala lang to eh. Eh bakit meron ka kasing medyas ng bata? Bagong kasal po kasi mga kaibigan ko. Ireregalo ko po ito doon sa unang anak nila. Bakit hindi mo kagad sinabi? Tinago mo pa? Naghinala pa tuloy ako. Bigla ka na lang kasing pumasok dito eh. Ang tatanda nyo na pero nag-aaway pa rin kayo? Hanggang ngayon isip bata pa rin kayo? Mga sakit sa ulo? Kayong dalawa, kailan ba kayo magmamature? Ha? Ay naku. Pasensya na po. Ang sakit tuloy dahil sa kasisigaw ko. Bakit napakahalaga sa kanya ng medyas na yun? Ano kaya ipapabili ko sa kanya bukas? Bakit ba ako ganito? Iniisip ko na kung anong gagawin ko. Ano nangyari? Tuluyan na kaya ako na in love sa mataray na yun? Anong gagawin ko? Paano makakakain ng maayos yung bata kung hawak niya ang laruan niya? Sinubukan ko po tong kunin kanina nung kakain na tayo pero ayaw niya pong ibigay. Robin, pag kumakain tayo, dapat wala tayong hawak na laruan. Pahiram mo na yung bear mo. Hayaan mo na. Mukhang gustong-gusto ni Robin ang laruan niya eh. Oo nga. Hayaan mo lang siyang hawakan yan. Anong nagustuhan niya sa mumurahing laruan na yan? Ni hindi nga niya hinahawakan yung mamahaling laruan galing sa Switzerland eh. Kasing sama ng taste niyang... Bukas, birthday na pala ni Sandra. Talaga? Naku, pasensya na nakalimutan ko. Kailangan mag-dinner ang buong pamilya natin bukas dahil birthday niya. Gusto niyo bang dun ulit tayo sa hotel kung saan nag-birthday si Robin? O sige, ano sa palagay mo, Sandra? Tingin ko, mas mabuti kung magsasalo-salo na lang tayo rito. May sinat po kasi si Robin. Baka pag nilabas ko siya, matuloy po sa lagnat yon. Oo, tama ka. Nabalitaan ko na maraming bata raw nagkakasipon ngayon. Kaya mas mabuting dito na lang tayo. Carlo, siguruhin mong maaga ka bukas, ha? Opo. Bakit? May sakit ka ba, Apo? Bakit parang wala kang gana ngayon? Ewan ko. Bigla na lang ako nawala ng gana. Parang nasira ang tiyan ko. At parang kinakabahan ako. Nako, di kung ganun, Apo, dapat ka magpatingin sa doktor. Wag na po. Hindi ko kailangan ng doktor. Alam ko ang sakit ko. Nangyari na to sa akin nung nasa high school pa lang ako. Alam ko kung ano to. Kede